Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa atin pong medical allowance for fiscal year 2026. Ayan, so ito po yung usapin po natin especially po sa DepEd sapagkat nakaraang linggo ay nagpalabas po ang DepEd ng isang advisory na kung saan ay kanila pong ipinag-uutos ang immediate processing po nitong ating pong medical allowance na dapat po ay matanggap natin within the first quarter po ngayong taon. Ayan. So supposedly po ngayong March dapat po ay matanggap na po natin itong ating medical allowance na nagkakahalaga pa rin ng 7,000 pesos. Ayan. So may mga nagtatanong po kasi nababasa po natin yan sa mga comment section ng ating po mga kamaestro diyan kung ano daw po or ano ba yung ating mga options po dito sa atin pong medical allowance, yung atin pong HMO type na medical allowance. Ayan, so sa pagkakaalam po natin and based din po doon sa amin pong pinirmahan na parang form about dito sa medical allowance and I know na lahat lahat na rin po ng mga SDO ay nagpapirma na rin po ng forms para doon sa ating pong medical allowance. Let me know yung mga SDO na wala pa pong ganon, pero sa amin po kasing SDO ay nakapagpirma na po kami last Monday yata or I don't know, basta nitong nakaraang araw po ay mga nakaraang araw ay nakapag-accomplish na po kami ng form para dito sa medical allowance ngayong taon. Ayan, so mayroon po doong pagpipilian yung una is yung group availment mga kamaestro or yung agency procurement. Ibig sabihin by group po 'yon. So ang SDO na po ang mag-aayos niyan kung yun po yung pipiliin po ninyo. So SDO na po ang mag-aayos ng lahat ng mga documents and sila na rin po yung maghahanap ng HMO provider pag ang pinili niyo po ay yung group availment po mga kamaestro. Ayan, din yung pangalawang option is yung individual availment na kung saan under the individual availment ay meron din dalawang option. Yung una po is yung payroll disbursement for availment of new or renewal of your own HMO, and yung pangalawa naman po is yung reimbursement for payment of medical expenses. Ayan, so yun po yung dalawang option for the individual availment. So syempre sa akin po, sa amin especially po, karamihan po sa amin ay pinili of course itong payroll disbursement. Ayan, na kung saan ito po ay ibibigay sa atin ng cash, yung 7,000 through ATM. Ayan, so kasi last year ay through ATM po, So papasok po sa ATM po natin yung 7,000 and then tayo na po ang bahalang decide kung anong HMO po yung ating pipiliin po mga kamaestro. So sa tingin ko po yun po yung mas maganda Yun ang mas advisable, yung payroll disbursement. Ayan, para lang naman po yan sa akin po. So kanya-kanya naman po tayo ng desisyon pagdating diyan. Binigyan naman po tayo ng option ng DepEd kung anong gusto natin. Ayan, so yun naman po ay para lang naman din sa akin yung individual availment through payroll disbursement. Kasi doon ay buo mo makukuha yung 7,000, then ikaw na yung bahalang maghanap ng HMO na gusto mo. Kung gusto mo yung medyo maganda-ganda yung mga ino-offer, so siyempre kukunin mo yung mas mahal Pwedeng mas lagpas pa sa 7,000, pero siyempre yung sobra doon ay ikaw na yung magsasagot ikaw na yung magbabayad. For example, ang kinuha mong HMO ay 9,000, so yung 2,000 ikaw na yung magbabayad doon. So 7,000 from DepEd and then yung 2,000 sa'yo na. Kung ganun kataas yung HMO na pipiliin mo. Kasi di ba yung HMO naman po ay hindi naman pare-pareho yan. So depende po sa ino-offer po nila na services. Yan, mayroon ng 1,000 lang So mayroong 1,000, mayroon tag 2,000. So depende po sa services na ino-offer po nila. So malaya po tayong pumili po. So ganyan po kami dito sa aming SDO. Kung pagbabasihan po natin is yung last year. So ganyan po yung nangyari. So mayroon po kaming kalayaan na pumili kung anong HMO po yung gusto po namin. Pero syempre wag naman natin pipiliin yung although yung iba ganun ang pinipili yung tag 1,000 lang, pero para sa akin mas maganda na yung in between po, sa gitna siguro mga tag 3,500. Ayan, para mas maganda-ganda naman kahit paano yung services po na matatanggap po ninyo especially kung tayo po ay may mga karamdaman naman talaga at talagang magamit natin yung HMO. So mas maganda po ganun yung i-avail po natin. Pero kung alam mo naman na talagang healthy ka, okay na siguro yung medyo murang HMO kasi baka hindi mo rin masyado siya magamit po. So may nagtatanong din kung yung sukli daw niyan ay ibabalik natin sa government, especially po sa DepEd. Of course hindi na po So kung mayroon man yan sukli, yung 7,000 kunyari ang kinuha mo lang ay worth 2,500. So yung
yung sukli po doon na 4,500 ay sa'yo na yon. So bahala ka na kung anong gagawin mo doon. Pero syempre, mas maganda ay pambili na rin natin ng mga gamot yan, especially may mga maintenance na, no? May mga maintenance, may mga nagbo-vitamins, kaya nga ano yan, kaya nga medical allowance syempre para sa kalusugan po natin yan. So mas maganda na doon pa rin natin siya gamitin, ano po mga kamaestro. Ayan, pero hindi na natin yan kailangan pang ibalik i-turn over yung remaining amount doon sa 7,000 na binigay po sa atin. So syempre ang ipapakita lang naman natin diyan is yung hindi po tayo nagkakamali yung HMO na card. Ayan, na proof na ikaw talaga ay kumuha ng HMO. Pero yung other receipt naman ay hindi na po yan kailangan. So magbibigay lang tayo ng proof na tayo ay kumuha ng HMO. Kung yan man ay halagang 2,000 lang, halagang 3,000 lang, halagang 4,000 lang, mahalaga po ay meron tayong proof na tayo po ay nakapag-renew na, no? Kung mayroon na tayong existing HMO or nakabili na tayo, no? Kung wala pa tayong existing po na HMO. Alright, so hopefully po ay nalinawan yung mga nagtatanong po sa atin. And let me know na lang din po kung ano rin yung sistema sa inyong SDO. So yung na-share ko lang po kasi is yung ginagawa po namin sa aming SDO. So I hope na ganun dapat iisa lang po, no. Para pareho dapat tayo ng sistema ng releasing nitong atin pong medical allowance sa 7,000 pesos. Ayan. So comment po kayo diyan sa inyong sa atin pong comment section kung kumusta po ang processing po, kung nakumpisa na ba ang processing po ng inyong medical allowance for fiscal year 2026. So ano na po yung status? Ayan, pwede po kayo mag-comment po dyan sa atin pong comment section. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!